Ngayon, para malaki ang makukuha nila, lahat sila malaki ang makukuha, ha? Kumbaga, gusto na lang. Ibig sabihin, paghahati-hatian na nila yung pondo eh. Mainit na balita ito ngayong araw. Ha? Actually, inaantabayan talaga natin ito kasi sinabi ito ni Ombudsman Boying Rimulya sa press ko niya nung isang araw. Sabi niya, kung kakayanin ngayong Friday, ngayong araw yon, nung sasampa sila ng kaso sa Sandigan Bayan, hindi muna binigay ni Ombudsman Boying ang detalye kung sino-sinong kakasuhan at kung anong kakaso. Ha? O ngayon, nakahabol ngayong araw, yan na ang balita, hinasuhan ngayong araw ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Pero sa ngayon, ang kinaya munang ikaso ay kasuhan ay si Bong Revilla. Si Bong Revilla muna, mga kabunyog, mga kabayan. Wala pa si Jingo Estrada. Wala pa. Siguro, ito, syempre, magkakasubuan kung hindi na naman matuloy yung pagkaso. Kaya inuna na ngayon si Bong Revilla. Pero sabi naman ni Ombudsman Boying, sunod-sunod na yan. Once na masimulan, sunod-sunod na raw yan. Tingin natin talaga sa susunod, baka sa Lunes nga, ay sampahan na rin ang kaso si Estrada. Si Villanueva, medyo hindi maganda yung sabi sa mga balita, hindi pa daw nadidesisyonan ng DOJ kung kakasuhan si Villanueva. Ang sigurado na, nabasa natin nung isang araw, o kahapon ba yon, si Revilla at saka si Estrada. Pero ngayon ngang araw, si Revilla muna yung kinasuhan, mga kabunyog, mga kababayan. Tungkol saan ang kasong ito? Ang kinaso sa kanya ay graft at malversation. Mga kabunyog, i-correct ko lang. Ang kadalasan kasi, ang gusto ng marami, ang ikaso ay plunder. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, gusto lang naman ng marami yung plunder kasi attorney, dapat plunder para non-bailable. Ang malversation, mga kabunyog, ang malversation ay non-bailable din. Depende sa amount. Depende sa amount. Sa naging experience kasi ng mga nasa ombudsman, ay di ba sunod-sunod yung pagkatalo sa kaso, sa plunder. Yung kaso ni Jinggoy, yung kaso ni Enrile, yung kaso ni Bong Revilla, doon sa Napoles, na-acquit sila doon eh. Na-acquit sila. So medyo yung mga elements o yung mga sangkap ng kasong plunder, medyo mahirap i-prove. Sabi ng mga nasa ombudsman, mas madaling i-prove yung malversation. Anyway, non-bailable din naman. Kaya ang final nila, malversation. Non-bailable din ito eh. Kaya tungkol ba saan ito? Ano ito? Flood control project sa Pandi, Bulacan. Kung halaga ay 92.5 million. Mga kabunyog, mga kababayan. Flood control project na ghost. Ghost project ito. So 92.5 million na ghost project sa Pandi, Bulacan. Doon ito sa District Engineering Office ni dating District Engineer Alcantara, ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pinunduhan ito ni Bong Revilla. Pinunduhan ni Bong Revilla. Ngayon wala namang proyekto. Ghost project. Kaya madali-dali umano itong i-prosecute kasi nga kumbaga nag-release ng pondo ang gobyerno, pinalabas na completed na yung proyekto, pero nang binisita wala naman. Ang halaga ng proyekto, 92.5 million. Sino ang mga kasamang kinasuhan ni Bong Revilla? Actually, si Alcantara, kung hindi yan naging state witness, kasama sana yan sa makakasuhan dyan. Kaya lang, pag naging state witness ka na kasi, hindi ka nakasama sa respondents. Hindi nakasama. So, kumbaga, hindi nakasama sa accused. Itong si Alcantara. Gayon din si Sally Santos yata. Yan yung kontraktor na ginagamit nila. Ginagamit lang yung lisensya pero wala namang implementation. Yun, na rin yun. Si Sally Santos ay na rin. Tawag dyan, state witness na rin. Kaya hindi sila kasama sa nakasuhan. Si Alcantara, si Sally Santos hindi kasama sa nakasuhan. Pero si Bryce Hernandez, yung Assistant District Engineer, saka si Dumasig, saka si Mendoza, kasama pa sila sa kinasuhan dyan. Kasi hindi naman sila naging mga state witness. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, binibigay ko lang na impormasyon na itong kasong ito ni Bong Revilla ay tungkol doon sa flood control project sa bayan ng Pandi sa probinsya ng Bulacan.
Ang halaga ng proyekto ay 92.5 million. Pinunduhan ito galing sa yung proponent ng proyekto ay si Bong Revilla. Si Bong Revilla. At in-implement ito ng District Engineering Office nila Alcantara, nila Bryce Hernandez. In-implement, hindi nga pala in-implement kasi hindi nga na-implement eh. Ghost project ito. Ghost. Nang binisita ng DPWH at ng ICI, wala namang proyekto, kaya ghost. Nabayaran na, ang report ay completed na, pinirmahan ng mga engineers ng DPWH na completed, natanggap naman ni Bong Revilla yung kickback. Yan, kumbaga completos recados. Completos recados, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, sa sinampahan ng kaso, hindi nakasama si Alcantara kasi nga, state witness na siya. Ganon din yung kontraktor na si Sally Santos. Pero si Bryce Hernandez, si Dumasig at si Mendoza kasama pa. Nakita ko yung pangalan. Ha? Mahirap bang patunayan ito? Madali itong patunayan kasi ghost project nga eh. Nabayaran yung kontraktor. Tapos mayroong patunay na nagdala ng kickback kay Bong Revilla. Ay di ba si Bernardo? Di ba si Bernardo? Ha? Si Bernardo, sabi ni Bernardo, noong 2024, nagdala yata siya ng 120 million. Tapos noong 2025, nagdala naman siya ng 150 million kay Bong Revilla. Siya mismo ang nagdala doon sa bahay ni Bong Revilla. Ha? Sa bahay mismo ni Bong Revilla, yung tinatawag na White House. Sa Bacoor yata yun eh. Kaya kumbaga mga kabunyog, mga kababayan, ang magiging testigo dito, si Alcantara, dahil state witness na. Pagkatapos si Bernardo. Si Bernardo, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit si Bernardo? Ay kasi si Bernardo, bilang DPWH Undersecretary, siya ang sinabihan ni Bong Revilla na mayroon akong pondo, bahala ka na kung saan mo ilalagay yan. Ganyan kasi yung modus, mga kabunyog, mga kababayan. Pag may project ang congressman o ang senador, tulad nito, si Bong Revilla, mayroon siyang pondo. Mayroon siyang pondo. Kumbaga sa usapan nila sa senador o sa usapan nila sa BBM, binigyan siya ng allocables. Tapos si Bong Revilla naman, tatawagan si Bernardo. Yusek, bahala ka na kung saan mo ilalagay ito. Halimbawa, 500 million. 500 million, Yusek, bahala ka na kung saan. Basta't ang usapan. Ang ginawa naman ni Bernardo, inilagay sa District Engineering Office ni Alcantara. Bakit doon? Kasi malakas ang doon. Malaki ang kickback. Ang gusto kasi niya ng mga senador, gusto nila kay Bernardo, dahil si Bernardo mataas ang kickback. 25 million, 25% eh. 25%. Ha? Sino ang nag-implicate kay Revilla sa mga state witness? Ay di ba unang-una, si Bryce Hernandez nagsabi na noon. Si Bryce Hernandez, sabi niya, sinabihan daw siya ng boss niya, ang boss ay si Alcantara. Sabi daw sa kanya ng boss niya, ito, ayusin nyo ang nito. Kay ito, kay Bong Revilla ito. Kailangan nating makatulong sa kampanya niya. Di ba? Ganun yung sinabi dyan. Kaya si Bong Revilla ay si Alcantara, district engineer. Kinausap siya ni Bernardo. Si Bernardo naman yung DPWH Undersecretary. Actually, mga kabunyog, mga kababayan, ang unang-una dyan, sa totoo lang, ang buong transaksyon na ito, unang-una munang nag-uusap-usap dyan, ganito. Sa tingin nyo, halimbawa si Bong Revilla ay mayroong 2 billion. Di ba? Ang mga pinag-uusapan natin dito, billion-billion ang hawak ng senador. Halimbawa si Bong Revilla may 2 billion, paano niya nakuha ang 2 billion? Siyempre, yan yung usapan nila sa mga senador. Ikaw 2 billion, ikaw 3 billion, 2.5, 2 billion, 2 billion, 2 billion. Happy silang lahat. Bahala ka na ngayon kung saan mo ilalagay. Ngayon, itong si Bong Revilla, paborito niya si Yusek Bernardo. Bakit paborito niya si Yusek Bernardo? Mataas ang kickback, 25%. 25%? Ngayon, hinausap ni Bong Revilla si Bernardo. Yusek, para sa'yo 500 million, bahala ka na kung saan mo ilagay. Ngayon, si Bernardo naman, sino ang pinagpipilian ni Bernardo? Pag sa kanyang proyekto na linapit ng mga senador, kanino niya ilalagay? Dalawa lang naman. Dalawa lang naman ang pinagpipilian ni Bernardo kung kanino niya ilalagay. Kay Upulincia, yung DPWH director ng NCR, o kaya kay Alcantara, yung First Engineering District. Alam na yon. Kapag binigay niya yung proyekto kay Upulincia, alam na ang usapan. Pag binigay niya rin kay Alcantara, alam na ang usapan. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, pagdating kay Alcantara, kakausapin naman ni Alcantara yung kanyang mga tao. Si Bryce Hernandez, saka sila Dumasig, saka si Mendoza. Prepare na ngayon ng
nung proyekto, yung program of works, ihahanda na nila Bryce Hernandez. Alam na nila yan. So ilinagay nila Pandibulacan. Ilinagay nila kung saang barangay. Halaga ng project, 92.5 million. 92.5 million. Ngayon, para malaki ang makukuha nila, lahat sila malaki ang makukuha. Kumbaga, ghost na lang. Ibig sabihin, paghahati-hatian na nila yung pondo eh. Paghahati-hatiin na nila, wala nang project implementation eh, ghost na eh. Di ba? So ngayon, paano nila magagawang ghost? Ay di simple maghahanap sila ng kontraktor na magpapagamit ng lisensya at saka resibo. Oh. Sinong nakausap nila? O halimbawa yung si Sally Santos, di ba? Yung SYMS. Oh. Ano na yon? Ipapagamit naman ni Sally Santos yung pangalan niya, yung lisensya niya. Kunwari, sasali sa bidding o nanalo. Tapos ngayon, wala namang project implementation. Magpipicture lang sila ng kung saan-saan, aayusin nila yung mga reports, pipirma yung mga engineers ng DPWH na kunwari na inspeksyon nila. Ang totoo, wala namang inspeksyon na nangyari. Tapos, re-release na ngayon ng pondo. Re-release na ng payment. O, nabayaran ng buo. Na-release yung completed. Kaya lang, nabuko nga ngayon, nabuko. O, ngayon mga kabunyog, mga kababayan, yan? So ngayon, ang patunay dito na nakatanggap si Revilla, si mismo, Bernardo. Siya ang nagdala eh. Di ba? Siya ang nagdala. Ang unang dinala, 120 million yata yun. Ang sunod na dinala, 150 million. Oh. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang detalye niyan. So ano ang kaso? Graft and malversation. Magaan ba yung kaso na yan? Hindi naman. Non-bailable din yan eh. Non-bailable din yan. Ang tingin kasi ng ombudsman, mas madali nilang ma-prove ang malversation kaysa plunder. Kaya mas gusto nilang i-file yung malversation kaysa plunder. Ang mga krimen kasi mga kabunyog, may mga elements, may mga sangkap. May hindi ka lang ma-prove doon sa elements na yun kahit isa lang, maa-acquit ang akusado. Kaya sa tingin nila, yung mga presidents, yung mga naging desisyon ng Korte Suprema, yung mga desisyon ng Sandigan Bayan tungkol sa mga kaso tungkol sa plunder. Natalo ang gobyerno, natalo ang ombudsman doon kay Enrile, kay Jinggoy Estrada, dito kay Revilla. So, para masigurado ngayon, wag na lang plunder ang ikaso, malversation, graft. Anyway, pareho din naman yan. Ang parusa niyan, life imprisonment din. Pag malaki yung amount na involved, non-bailable din. Kaya ito mga kabunyog. Ngayon, ito si Revilla. Sabi naman ni Ombudsman Buying sa susunod, dire-diretso na yan. So sa tingin natin, baka nga Monday mag-file na rin ng kaso laban kay Estrada niya. Laban kay Estrada. So ang nangyayari, mauulit ang kasaysayan. Yung dalawa na naman na yan Yung dalawa na naman na yan, si Jinggoy at saka si Revilla. Si Joel Villanueva, ito ang malungkot, sabi, ini-evaluate pa ang mga ebidensya kasi parang hindi daw matibay pa ang mga ebidensya. Pero hindi naman sinabing hindi kakasuhan si Joel Villanueva. Sa ngayon, hindi pa nila madesisyonan ng DOJ at ng Ombudsman kung kakasuhan si Joel Villanueva. Ang sigurado na, si Saldico, itong si Jinggoy, at saka si Bong Revilla. Kaya lang ngayon, ang na-file pa lang sa ngayong araw, yung kay Revilla. Malamang, sa Monday niyan, o sa susunod na mga araw, kay Estrada naman.